Balikat ko, parang frozen shoulder eh. 6 months na ito eh. 6 months na. Oo eh. Ano siya? Pag malamig, natatamaan ng lamig, kumikirot. Pag natatamaan ng lamig, kumikirot. Oo. Okay, sige. Kasi hindi ko may taas. Yung taas yung todong taas ba na aray. Aray. Ang tawag dyan, frozen shoulder. Aray. Kailangan kasi siyempre. Diretso. Yan. Oo. Pero ito, Ay, ako. sorry. Sakit talaga yun. Sakit talaga. Nakapakat ko naman siyang i-ano siya, i-stretch na Hindi kanina. pa ano eh, hindi. Kailangan kasi magbago yung posisyon ng head humerus sa loob. Nakapakat yan sa mga glenoid labrum natin. Kaya kahit anong stretch mo, stretch sa mga muscle lang. Pero yung loob, hindi pa talaga siya. Kailangan yun. May gumanon sa loob. Oo, yun nga. Sabi ko. Pero yan, 6 months kasagsagan yan, hanggang 8 months yan eh. Kung napapanood nyo ako, binibilin ko yan, hanggang 8 months yan masakit sa totoo lang. Oo, yung dati, kasagsagan ng mga nasa 3rd, saka 4th month. Hindi, konting ganyan yan. Kasi pag ako'y nahihiga na ano, naku, sabi ko sabi, pag gumanon ako, bumaba na agad ako sa kapila kasi hindi ko may ano siya eh. Yan talaga. Masakit talaga ang process. Kailangan talaga yan. Ma-adjust ka agad. Huwag yung patagalin. Madalas ko yung binibilin. Pagka meron kayo consistent na 1 week, 2 week, masakit ang balikat nyo, paribisan nyo agad yan kasi magdusa kayo yan. Yan, straight ka lang konti. Yun, hirap ka. Ibaling masaktan kayo ng pansamantala kaysa yung araw-araw at ulto. Consistent, 6 months. Grabe, paghihirap. Pagka ganitong super frozen, palambutin muna natin ang pawod. Tubig pa lang. Pamupati ka. Saan balik yung tabi ko para mas maganda siguro? Okay lang? Sanay naman kami. Hindi ko naman kasi mapahilot kung kani-kanino lang kasi mas mahirap yung ihilutin ka tapos hindi naman ano talaga, yung mahagod ng gusto. Yung knowledge about dito sa frozen. Kasi hindi to kaya ng mga ordinaryong haplos. Yun to, kailangan talaga to may adjustment. Kailangan matanggal yung pagkapakat ng head humerus sa tinatawag nating mga glenoid, yung mga labrum natin. Kasi nasusugat yan sila pag pina-MRI mo, pagka ganyan, katulad kay sir, pakat na. May sugat na yung loob niyan. Yung mga tinatawag nating rotator cuff. Nagkakaroon din ng mga tear yan, mga partial tear sa mga tendon, dito, sa mga supraspinatus tendon, mga infraspinatus. Lalo dito, gumagano dito sa bumababa dito sa paraso yung Dapa ka, sir. ha? Dapa. Okay lang? Diabetic po ba kayo? Oo. Kaya pala eh. Yan yun. Isa nga yan daw sa ano eh. Sa naano ko sa diabetic eh. Opo, 90% ng diabetic person, bibisitahin talaga kayo nito. Kaya pala agresibo. Relax lang. Yung iba kasi sa pagtulog lang, naiipit. Tapos, nakakabuhat ng mga bagay-bagay na may umaba ng konti. Pero, nagpo-cruise din. Pero pagka kayo ay diabetic person, yung konting pain, agresibo siya, ang bilis niyang lumala. Base nga ron sa doktor, 90% bibisitahin yung mga diabetic person. Kaya pagka alam nyo, diabetic kayo, nakakaramdam kayo ng mga shoulder pain, paripisan nyo na kaagad, paayos nyo na kaagad. Para hindi umabot sa pagkakataong hindi nyo na talaga maangat. May pain man yung ganto-ganto pero naangat nyo pa-adjust nyo na. Para hindi kayo maabot sa suktulan yung masakit talagang adjustment.
masakit talaga to kahit hindi galawin. Yun ang totoo. Kaya pinagbabaon mo kayo ng 10 kilo na kasano. May ulam niya nun. Hindi totoo na pampa-arthritis yung munggo. Hindi totoo. Makinig kayo sa mga doktor. Mga maraming vlogger na doktor. Yung iba kasi nami-misinterpret na mayroong maganda ang munggo. Hindi totoo. Marami kayong makukuha ang vitamina dyan. Relax na. Inhale. Save. Ang bawal talaga yung mga sobrang timplang alat. Pag nirarayo mo kayo, ina-arthritis kayo, magbawas lang kayo ng alat tapos magdagdag ng tubig. Pero yung munggo hindi totoo yun. Hindi ako naniniwala ron. Kahit yung mga doktor na mga vlogger, sinasabi yan. Lalo si napanood kayo kay Doc Willie. Doc Willie, Pumpo kasi. Ay, ganun. Hindi lang naman ako kakain Sila, Busog pa daw si Roy. Roy? No, sila ang nakakait. Tagatid na ba ng pagkain dyan? Ah. Ilan ba to sila? Pagkatapos niyan ni Sir, ano na lang, 5. Pa? May nagdagdag ka ba? May mini. Okay. Kaya? Kaya. Thank you. Sa pa. Kailangan nila ng matiis na thank you Lord. Sige. Stress nyo na yung feeling nyo. Okay lang yan. Ganun lang. Okay lang yan. Ganun talaga. Pero 20 seconds na naman yan. 20 seconds to 30 seconds. Yung pain na yon talagang normal yun. Pag hindi kayo nasaktan, hindi maayos siya. Maayos siya. Kailangan talaga magkaroon ng movement dito sa loob. Naramdaman mo yun, sir? Kailangan yun magbago kasi ito yun, sir. Kaya hindi tayo malilito dyan. Kasi yan yung buong anatomy ng shoulder. Ang nangyayari sa'yo, yan yung mga binabanggit ko. Kaya hindi ako pwede magkaroon ng magkamali. Ito yung head humerus. Ayan yan. Ngayon, siyempre, nagkakaroon yan ng mga partial tear. Tapos, siyempre, pag merong ganyan yan, punong-puno ng bungkos ng ligaments, magkakaroon ng inflammation yan. Ngayon, pag nagkaroon ng punong-puno ng inflammation yan, yan na yung parang tigil na. Sakit. Konting movement. Sakit. Pero pag nagkaroon na ng adjustment sa loob, kahit tabigin mo na siya, very na siya, kumbaga, bearable na, Roy, yun ang difference ng na-adjust. Kasi pag hindi mo yun natanggal, hindi mo natanggal yung pagkapakat, konting tabig sa'yo, para kang nana na matanggil ka na ng bata or nakapag yung bigla ang may inabot ka, naramdaman mo yun dati, ganun yun. Yung maling kilos ba? Yes! Yung maling kilos mo. Sa dami kong hinandle na ganito, imposibleng hindi ko pang makabisado. Tsaka ito na yung, kumbaga, mas tinuunan ko ng pinag-aralan ko talaga to Pero yung iba kasi, mahirap talagang ayusin, lalo kung severe na. Yung iba kasi, sobrang dami ng sugat sa loob. Pero, kailangan nyo lang tiisin para mabago. Mabago yung Medyo matagal yung ibang recovery kasi yung mga muscle dito natutuyo. Siyempre, hindi mo maangat, hindi mo na-reflex. Siyempre, magkakaroon ng stiff muscle. So, kailangan yan, sarili, sa bahay nyo, sundan nyo pa ako ng mga massage. Pero kung hindi na, ganyan lang yung pressure, yung hindi kayo nasasaktan. Madalas kayong binibilin kasi nga, yung iba, pupunta rito, punong-puno ng pasa, kawawa. Siyempre, pag yung may pasa, hilutin mo pa ulit, masakit na. Paano na kami papasok? Ngayon, siyempre, pag may knowledge ka, i-manipulate mo ngayon, dito, ito yung pasa, dito mo naman sa kabila, gaganyan, ilalambingin mo para umupa yung Huwag mo nang patama, ito yung pasa, didiinan mo rin yung pasa, kaya nga namasa dahil lamog na. So, kailangan, bawasan nyo yung pressure ng yung mga nag-aaral ngayon, o yung mga gusto pang matuto ng ganito. Ito rin kasunod, sir, Alam nyo na to, di ba? Yan,
Kailangan niya yan. Tapos, shoot. Shoot mo sa kamay. O, angat. Hindi. Ganyan, sir. Sige to. Ah, Sige. Pilitin natin ng konti. 1, 2, 3. Okay po ba? Medyo mataas-taas na. Okay. Kahit pa paano, nagbago na siya. Ayan, naangat na. Kanina, so konting ganito. masakit yun po. O yan, medyo tumaas na. Sir, susundan mo pa ito ng ano ha. Lakasan mo lang palagi ng mga exercise. Ganyan o. Hindi, kaya mo naman, di ba? Oo, kaya. Wala. O, yan. Yan. Tapos, haplos ng pau, ha? Sir? Okay, thank you. Yun lang ang ano yan. Yan o. Yun. Ganito sir, yung pinaka-the-best. Di ba, tinuturo rin ito sa ospital eh. Yung mga ganyan-ganyan o. Unti-unti. Hanggang sa... Siyempre, may pain. 1, 2, 3. Balik. Tumaas. 1, 2, 3. Para maunat na. Okay, sir? Tapos ha, araw-araw ganyan, oh. Sige, tapos haplosan nyo ng pau. Okay? Thank you, sir. Thank you.